May ano ka, ma'am? May love advice ka? Napunta sa love. Ayan, kung mga broken-hearted kayo, mag-Taiwan kayo. Ayan. Mas mabobroken kayo dito. Hi, this is Chelly Mansi. Dati po akong factory worker sa Taiwan, pero ngayon isa ng foreign English teacher dito. Hello, ma'am. Welcome po sa channel ng Chili Mansi. Paano po yung buhay ng isang teacher dito, ma'am, sa sa Taiwan? So far naman, based sa aking experience, na-enjoy ko naman yung pagtuturo ko dito sa Taiwan. Malayong malayo siya compared nung factory worker ako. Paano niyo po mapapagkumpara yung work niyo dati sa as teacher po? Dati po kayong factory worker. Ano po yung mga pagkakaiba? Malayong malayo. Nung nasa factory ako, halos 16 hours yung work ko. Tapos, dito, nung naging teacher ako, nasa 8 hours na lang yung work ko everyday. Tapos, nung nasa factory ako, halos 2 araw lang yung day off namin. Compare dito nung nasa teaching na ako, halos, tawag dito Monday to Fridays lang yung pasok. Tapos ilang oras yun, ma'am? From 8 to 5 p.m. 8 to 5 p.m. So, Yes. parang 8 hours lang siya, ma'am, na. Yes. Kasama na yung recess. Ay, oo. And meron kaming yung isang period sa atin sa Pilipinas, 'di ba? Usually 1 hour. Dito sa amin nasa 40 to 45 minutes lang, tapos each period merong 10 minutes break. Paano po kayo nag-start na mag-apply pala, ma'am? Mahilig akong mag-browse ng mga job postings sa Google. Tapos may napanood akong isang teacher dito sa Taiwan, si Teach Tan Yang, na nasa nasa Australia na ngayon. Napanood ko yung vlog niya, tapos yun, nagka-interest ako magturo dito sa Taiwan. And simula no, nag-research ako ng mga pwede kong gawin, kung ano yung mga requirements na kailangan kong asikasuhin. Kaya ayun, nakapagturo ako dito sa Taiwan. Sa mga mag-i-start po mag-apply na as teacher po dito sa Taiwan, ano po ba yung pinaka-start saka yung mga requirements po? Ayun, kung ikaw gusto mong mag-work dito sa Taiwan as English teachers, kailangan mong asikasuhin yung mga requirements. Merong 3 requirements na kailangan mong asikasuhin. Una, yung CAV ng iyong TOR at diploma. So, pwede mo yung makuha sa school kung saan ka nag-graduate. And then, pangalawa, yung NBI clearance. Tapos, pangatlo, yung teaching license. Yung teaching license, kailangan mo siyang ipa-certified true copy sa PRC office na pinakamalapit sa inyo. And then, pag meron ka na ng 3 requirements, punta ka sa DFA para ipa-apostle mo yung 3 requirements. And then, after mong mapa-apostle, punta ka naman sa TECO para ipa-authenticate mo. Yes. And don't forget your passport as well. Kailangan yun. Wala na pong barangay clearance. Hindi, pag kukuha ka ng NBI, kailangan mo ng barangay clearance and police Lang, ma'am, clearance. para may lang ako. Para may ambag lang. Tira pa lang mag-interview ng Uy, abunda. professional. Yung pamula po nung nag-start kayo, bago po kayo makaalis, mga ilang months kayo bago? Hindi ko masabi kasi nag-start ako noon mga Feb. Tapos, syempre may mga failures ako noon. Na-fail din ako sa mga interviews. Mga 3 beses ata ako na-failed. Tapos, nakakuha ko ng school, August na. Tapos, ang end of contract ko nun sa factory, October. So, sabi ko sa previous school ko, sabi ko, wait nila ako hanggang October bago ako umuwi ng Pilipinas. So, October na ako nun nakauwi ng Pilipinas. And then, nag-start ako mag-process nun ng papers ko sa Pinas. 1 month. Dito pala nag-i-start ka na nung nandito ka pa? Nag-start na ako nun. Wala ka na talaga palang planong magpa-rehire? Ayoko na talaga nun magpa-rehire sa dati kong company. Gusto ko sana nun mag-apply sa Pegatron. Yung company ni Jowa ko ngayon. Actually, mag-ano na ako nun, magsa-sign of contract na ako. Tapos saktong nag-message din yung school na pinag-applyan ko nun. Kaya hindi na ako pumunta sa Pegatron. Nag-ano sila na? Parang nagkaroon. Fate na. Fate na. Fate na pala, ganun. Ano pala mga agency na pwedeng applyan sa Okay. Pilipinas? Madaming agencies na pwede kang pag-applyan sa Pilipinas, pero tawag ito, walang agency sa Pilipinas. Yung mga agencies, Taiwan-based sila. Ang una pwede mong applyan, pwede kang mag-apply sa TFETP. Search mo siya sa Google, lalabas yon. Teach Taiwan, Phoenix Group of Asia, PD, and then may websites din na pwede kang applyan.
Yung websites na yun, pwedeng, tawag dito, nagpo-post doon yung mga schools, sa public school, and then private school, and cram schools. Yung website na yun, TIST at TILIT. Mm. Saan po kayo doon ma'am? Saan po kayo nakapag-try? Na-hire ako via TIST. TIST. Website lang siya. So, Website direct hire ako. Direct hire talaga ako. Wala akong agency. Naman, halatang-halata naman po. Happy po kayo dito sa So far. Taiwan po, no? Nananabana. Sure. Nananabana sa Taiwan. Sa mga hindi po nakakilala, 6-footer po si ma'am. Uy! Importante na i-check mo din pala yung school mo kung saan ka nag-graduate. I-check mo sa MOE reference list kung kasama yung school mo. Kasi pag hindi kasama yung school mo doon, hindi ka pwedeng magturo sa mga public schools and private schools po dito sa Taiwan. Yes. So, kailangan yung school mo pala na. Importante. Oo. Like halimbawa college ka, 'di ba? Nag-aral ka ng college. Kung saan ka nag-graduate nung college ka, dapat andun yung school mo. Kasi kung hindi ka makakapagturo sa private school and public schools kasi yung private at public schools under siya ng MOE or Ministry of Education, which is sila yung nag-i-issue ng working permit. So kung hindi ka nila ma-issuehan ng working permit, hindi ka makakapag-work dito sa Taiwan. Pero kung hindi naman kasama yung school mo sa MOE reference list, pwede ka pa rin namang magturo dito. Yun nga lang sa cram school. Saan? Cram school. Cram school. Yes. Importante din na bago kayo mag-apply, authenticated na ang documents nyo. Like, Yan muna. na-apostille na siya sa DFA and then napa-authenticate na sa TECO. Yan ang first, pala na. Yes. Authenticated na. Oo, kasi yung ibang mga employers, hindi nila pinapansin yung mga aplikante na hindi authenticated yung documents kasi nga alam nila kung gaano kabagal yung processing ng paper sa Pilipinas. Yes. Unlike dito sa mga puti, 'di ba? Sa mga puti, punta lang sila dito, pwede na sila magturo. Wala na silang mga pa-authenticate and apostille ng documents. So, yan pala muna na. Yes. Kailangan authenticated na lahat ng ng documents mo na. Yun. Ano ba kaya? Tapos, ano pa ba? Ibigay kong tips, mag-send kayo ng application sa lahat ng agencies at sa mga websites. Pati sa mga Facebook groups na nagpo-post ng mga job postings, mag-send din kayo doon ng requirements nyo, and kung may demo kayo, video demonstration, much better, and then kung meron kayong introduction, self-intro, much better na isabay nyo din sa inyong email. Isang ang intro dyan, ma'am. Nakakahiya, Diyos ko. Ang alam ko lang na intro, hi, this is Chelly Mansi. Pag na-fail sila ng isang beses, huwag silang susuko. Kasi parte yun ng journey nila. Hindi, lahat naman tayo na-fail, diba? So, huwag silang susuko pag na-fail sila. Maraming Try fail. Sweet. Mas sweet yung success mo. Yes. Diba? Totoo. May ka, ma'am. May love advice ka. Napunta sa love. Ayan, kung mga broken-hearted kayo, mag-Taiwan kayo. Yeah. Mas mabobroken kayo dito. Pero kung wala ka namang lisensya at wala kang teaching experience, pwede ka pa rin maging foreign English teaching assistant. Assistant? Yes. Sa public schools lang yun. Oh. Under ng TFETP. Pero yung apply mo, teacher, maging assistant ka. Yes. Oo. Okay Much na yun. lower yung salary, pero pwede na. 48,000 NTD naman yung offer nila. Loko yun. Double na ng factory halos eh. Diba? Yung teacher po ba, magkano po minsan? Yung pinaka-minimum na salary? Minimum salary ng mga teachers dito, 65,000 NTD. Nasa, magkano ba yung Nagre-range siya. 117,000 pesos ata. Makapag-teacher na nga lang para dalawan yung sahod ko. Pag mas madami yung experience mo, mas mataas yung sahod Mas mo. madami sahod. Lalo na kung may master's ka at doctorate degree ka, Ay, ma'am. mas malaki yung sahod. Yung 65,000 na sinabi ko kanina, ano lang siya, Minimum basic, pa lang siya, basic. basic pay lang yan. Like, wala kang teaching experience and bachelor's degree holder ka lang, 65,000 yung basic pay mo. Ganda naman ang naging decision niya, ma'am, na. Dahil lang po yun sa pagkakapanood niya, ma'am, ng Oo, na-inspired lang kaya. Na-inspired lang din ako. Galing, Okay, sige. Pwede nyo pa akong i-reach out sa aking Facebook page, Chelly Mansi Vlogs, at pwede din po sa aking TikTok account, Chelly Mansi, or sa aking IG po, Chelly Mansi din. Yun? Chili Mansi. Yes, lahat Chelly Mansi. Walang sweet chili. Sige. Wala. Yun lang. See you soon here in Taiwan. Bye!